So yan po yung nakikita nyo ay pinuputol ko ang 1 by 1 tubular. Yan po kasi ang gagamitin ko sa paggawa ng kulungan ng pusa. O pwede rin pong tuta, wag lang po yung malaki kasi medyo mabigat na po yun. So sana po samahan nyo ako para makita nyo kung paano ko to ginawa. Samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video. Salamat. Sunod naman po ay ang pagputol po ng 3/4 by 3/4 by 1/8 na angular. So, yan po ang gagamitin natin na bracket. Kasyang-kasya lang po yan doon sa 1 by 1 na tubular. So, para tuloy-tuloy na po. Yung sunod naman po na nakikita nyo ay ang yan, pinutol ko na 3/4 by 3/4 na 1/8 angular. So, binubutasan ko na po para ready na pagka nirebits ko po. Paalala lang po, huwag niyong gagayahin po yan kasi dyan dapat gumamit po kayo ng plies. So kung hindi pa po kayo sanay ay gamitan niyo po siya ng plies kasi medyo delikado po yan. So ako kasi medyo sanay-sanay na kaya minsan hindi na po ako gumagamit. Yung nakikita niyo naman ay nalagay ko na po yung bracket. Yan po yung sa ibabaw. So, yan po ang uunahin kong gawin, yung sa ibabaw ng kulungan. Yan yung nakikita nyong may arrow, yan po yung una kong bubuin. So, nakita nyo nakakontamesa po yan, yan po yung una kong gagawin. Ngayon naman ay bubuin ko na po ang pinakakatawan po niya. So bago po yan, syempre guguhitan muna natin ng lapis, mamarkahan kasi maglalagay na naman po tayo ng panibagong bracket.
So, yan po talaga ang ginagamit yung bracket kasi yan po talaga ang pangdugtungan. So, yan, ginuguhitan ko na po yung lalagyan ko ng bracket. Medyo lalagyan ko po siya ng maliit na paa. So, ganyan lang po yan. Kasi dudugtungin na po natin yung katawan ng kulungan ng pusa o kaya tuta. Next naman po ay maglalagay po ulit ako ng bracket kasi gagawa po ako ng sahuran ng dumi o kaya ihi ng pusa o kaya tuta. Kaya maglalagay po ako ng 1/2 tubular at saka
isang 1x1 na tubular. So ayan po yung nakikita nyo. Diyan ko po ilalagay yung bracket na naman. Ngayon naman ay ilalagay ko na po ang 1x2 tubular. So para hindi na po kayo mag-backlash niyan kasi hindi po yan papasok pag hindi nyo tinanggal. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay kaltasan yung isang side. Tingnan nyo, ayan o. Yan, may kaltas po. Para hindi nyo na kalasin yung yung stante na yan. So unahin yung ilagay yan, yung walang kaltas. Tapos ayan o. Ganyan lang po kadali yan. So ganyan lang. Baka magtaka kayo, puti po ito puti. Kaya wala po akong makitang silver kaya yan na lang ang ginamit ko. Yan po yung available doon. So kaya puti na lang. So ganyan lang po yan kadali. Yan namang nakikita nyo ay nilagay ko na rin po ang 1x1 tubular. So katulad po ng ginawa ko sa 1x2, may kaltas din po yan. Diyan ko kasi ilalagay yung sahura ng dumi o kaya ihi ng pusa o kaya tuta. So ayan yung pinakaharapan niya. So ang gagamitin ko po dyan ay yung screen astragal. Yan ang sinusukat-sukat ko po. Yan po yung gagamitin ko. Next naman po ay ang astragal, screen astragal. Ang gagawin ko po dyan ay aalisin ko yung palikpik ng isang side. Ito po ang gagamitin ko kasi medyo malaki yung pangsalo niya. Saka maliit. Mga medya lang po ito medya. Kaya ito ang gusto kong gamitin kaso kailangan tanggalin yung isang palikpik kasi para maging flat. So hindi na kailangan i-screw para sisilikon ko na lang. So ganyan po yan. Pagtsatsagaan nyo nga lang gupitin tapos kikilin para pumantay po siya. Hello, ngayon naman po ay maglalagay ako ng bracket para sa sahig. So ayan po, naglalagay po ako ng bracket para ilalagay ko po yung mga sahig.
naman ay ilalagay ko na po ang sahig. Yan, pinutol ko na po ang mga 1x1 tubular na gagamitin kong sahig. Yan, sukat ko muna. At tulad po ng dati, para hindi na po kayo magbaklas, ay yan, kaltasan nyo po yung kabilang side dyan. Para hindi na po kayo magbaklas nyan. So, yan, ipasok nyo lang, ipapatong nyo na lang, ganyan lang po yan, kadali. Ngayon naman po ay mamarkahan ko ang pagbubutasan ko ng round tube kasi ang ilalagay ko po dyan ay ang 3/8 na round tube. Siyempre kailangan medyo masinsin po para hindi makalabas ang pusa o kaya tuta. So yan po, minamarkahan ko na para mamaya tuloy-tuloy na po ang pagbutas. Ngayon naman po ay bubutasan ko na dahil tapos na po ako magguhit, kaya bubutasan ko na po siya. Ang ginagawa ko po dyan ay hindi ko po muna ginagamitan direkta ng 3/8. Gagamitan ko po muna siya ng maliit na talim tulad ng nakikita nyo. 1/8 lang po muna na drill bit o kaya 3/16 na drill bit. Hindi po direktang 3/8. So, ganyan po ang ginagawa ko. So, papalitan ko po yan pagka tapos na po ako magbutas sa lahat. At syempre, isusukat ko po yung 3/8 na round tube kung kasya na po. So, tuloy-tuloy lang po. Ngayon naman ay bubutasan ko na rin yung sa taas.
Siyempre, kailangan tapat-tapat po yan ng round tube doon sa baba. Kaya kailangan pantay-pantay po yan. Yan. Kailangan tapat-tapat at siyempre susunod lalagyan ko na rin po ng bracket para pag dinugtong ko na po, so naka-ready na po yung bracket. Lalagyan ko po ng bracket yung mga kanto niyan kasi ikukunik ko na po yan pagkatapos. Ito naman po, maglalagay po ulit ako pala ng bracket kasi lalagyan ko po yan ng 1 by 1 ulit sa gitna para meron po siyang, pero para meron po akong lagayan ng handle, yung hawakan ba pag bibit-bitin. So kaya maglalagay po ulit ako ng bracket, tapos lalagyan ko po ulit siya ng 1 by 1. At syempre, ilalagay ko na rin po yung 3/8 na round tube para isang lagayan na lang. At dyan, kung mapapansin nyo dyan, ay talagang kailangan ko pong baklasin yung yan po para makapasok ang round tube. So, tinanggal ko po yan at ibinalik ko na lang po ulit. Ito naman po ay ilalagay ko na yung iba pang mga 3/8 round tube. So ayan, kung napapansin nyo, ang gulo-gulo po niyan. So dyan talaga ay kailangan nyong magtiyaga kasi itatapat-tapat na po nyo yung mga round tube na yan para mabuo na po yung kulungan. So ayan, hindi ko na po pinakita ito, ipapakita ko na lang ay kung paano ko tapos na po kasi masyadong masalimot. Medyo matagal po yan, magtsatsaga po talaga kayo dyan tulad ng sinabi ko. So ayan po, tapos na. So nabuo ko na, i-re-rebits ko na lang po yan.
ay gagawin ko na ang saluhan ng dumi o kaya ihi. So ito po, ang ginamit ko lang dito ay stucco plate. Yan, tulad ng nakikita nyo. Tapos pinaikutan ko lang po yan ng 1/2 by 1/2 na angular. So yan lang po ang ginamit ko. Tapos nung nabuo ko na siya, sinilikon ko lang po yan para hindi mag-leak kung sakaling umihi yung pusa o kaya yung tuta, so hindi tutulo. So panoorin nyo na lang po. Next naman po ay gagawan ko na po ng pinto. Yan, nakikita nyong open. Diyan po yung pinto. So yan, ginagawa ko na. So as usual, bracket na naman. Tapos lalagyan ko na rin po yan ng round tube. So ayan, sabi ko dapat pag mga ganyan po delikado lalagyan nyo. Kaya dapat gumamit po kayo ng pliers. Kasi minsan nagkaganyan yung pag nagbubutas ng bracket. Mas maganda po gumamit kayo ng pliers.
po siya, tapos na. Ayan, nilagay ko na rin po yung pintuan. Tapos, meron na rin pong handle. Pero yan pong pinakasaraduhan ay temporary lang po yan. Papalitan ko po yan ng, kasi round tube lang po yung nilagay ko. Papalitan ko na lang ng iba. So, ayan, ganyan lang po yung kadali. Kung gusto nyo pong matuto, panoorin nyo na lang po yung video ulit. Ganun lang po yan kadali. Ang kagandahan nito ay magaang lang po itong aluminum. So, ayan, ibababa ko po. Simpleng handle lang ang nilagay ko. Tsaka yan, diba? Yung saluhan ng dumi at ihi. So, napaka-smooth siya kahit walang gulong. Madali lang siyang ilabas. Ayan, madali lang siyang ipasok. Tsaka sabi ko nga, mag-ang po yan. So, sana kung nagustuhan nyo po itong video ay huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe at paki-like na rin po at share ang video. At sana po abangan nyo pa ang aking susunod na video. Marami pa po akong i-upload. Salamat! Oh, ayan po, nagustuhan ng pusa, Gusto nyo, ayan, hihiga pa, At saka, yan, tingnan nyo yung susunod. Yeah, komportable siya. Ayan, kahit nakabukas na, ayaw pa siyang lumabas, gusto ng pusa. Kahit nakabukas, ayaw